Anyway, mabalik tayo rin sa topic. Bakit? Unang-una, humingi sila ng karapatan Opo. o privilege na magbigay ng mga surprise witnesses. Oh. Ibig sabihin, ang surprise witnesses to na hindi nakatala doon sa pre-trial brief nila. Kasi ang pre-trial, sasabihin mo, sino-sino bang witnesses mo? That is to prevent surprise doon sa other party. Pero sabi nila, baka makahanap pa kami ng witness o witnesses habang naghihiring. Anong konklusyon? Hanggang ngayon, naghahanap pa kayo ng ebidensya. O, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa kayo sigurado. Wala Hindi pa tapos. Number 2, yung sinasabi ni De Lima, yung magandang babae. Opo. Oo, ha? Na gusto nyo bumalik at magpasampi na pa ng mga dokumento. Tapos na nga, ang haba-haba na nga yung mini trial nyo na wala naman sa batas. Ngayon, babalik ka? Magpapasampi na ka na naman. Tapos na po, ha? Madam De Lima, kahit itanong nyo pa kay Jonel, tapos na yung oras para kayo ay magsampi na. Final nyo na eh! Ngayon pa ba kayo magsasampi na? Ano ba naman yan? Wala nang katapusan yan. Kung gusto nyo, iurong nyo, magpa-impeach ulit kayo. Hindi nyo naman kaya. Kasi panibagong diskartihan na naman yan. Panibagong maleta na naman yan, ha? Di ba? Ayaw na ayaw niya. It's now or never dito eh. Bukod sa wala na kayong oras, magti-2028 na. Wala na, ubus na. Yung pang-diskarte, ha? Kung alam nyo, ibig naming sabihin. Okay. Yun ang mga indikasyon. Na talagang wala na sa hulog yung gustong mangyari ng mga prosecutors. Bukod sa wala rin sa hulog ang pagmumukha ng iba sa kanila. Mukhang nahulog nga eh. Mukhang nahulog at nauna yung mukha ng iba. Hindi ko nasasabihin, hindi ko sinasabing sinuwistro, ha? Wala akong sinasabing gano'n, ha? Wala. Hindi ko sinasabing sikapunan, ha? Wala akong sinasabing yun, ha? Kayo, ha? Hindi ko sinasabing si De Lima, ha? Wala akong sinasabing si De Lima yun, ha? Magalit na naman kayo sa akin. Yun ang problema. Mahina ang ebidensya. Kaya, Manang Juvie, alam mo kung anong pinipilit nilang gawin. Ano po? Pinipilit nila na dahil daw nakakulong si Jinggoy Estrada at dahil daw nagtatago si Senator De La Rosa, yung 16 daw na nakalagay sa saligang batas, hindi na daw 16 yun, 15 na. Baka pwede pa daw 14. Yung 2/3. Yan ang dinidiskarte nila at yan ang bine-brainwash nila ang mga taong bayan sa pamamagitan ng mga propagandist nila na mga abogado daw, pero bias naman, pinipilipit mga barkada ni paring Ben Dalo, na pinipilipit yung nakalagay sa ating saligang batas para masunod yung kanilang kagustuhan sapagkat alam nila na mahihirapan sila sa pagkuha ng 16 votes. Hindi lamang dahil popular si Vice President Sara Duterte, kundi dahil napakanipis ng ebidensya. Kung anong kapal ng pagmumuka ng ilang mga House prosecutors, yun din ang nipis ng ebidensya. Bomalabs yan, bomalabs. Kaya pinipilit nila. Ngunit, tama po ba? Pag-aralan natin ang sige po. Ang konstitusyon, nakalagay sa konstitusyon, unang-una. Hindi ko nalalagay yung mga article, chuchu-chuchu, hindi naman po tayo nagle-lecture ng batas dito. Baka mabagot kayo sa akin. Unang-una, anong nakalagay sa konstitusyon? Sa Article 6. Sabi ko, hindi ako magsisitas, nagsitas tapos din. Nagsitas hindi ka napigil. Okay. Ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Miyembro! Yes. Okay. Ayon sa batas, sino-sinong miyembro ng Senado? Yung 12 na na-elect 3 years ago, di ba? Kasi 6 years ang term. Opo. Pinaka maraming boto,
pinakamaraming, 12 pinakamaraming boto at dideklara ng COMELEC, members yun, so 12. Yes. After 3 years, meron na namang ihahalal na 12. Under Dineklara ng COMELEC, 24. Okay. Kalahati niya nagpapalit every 3 years. Yan ang Ah, disenyo ng okay. ating konstitusyon. Ayun, Okay. maliwanag yun. Maliwanag. Okay. Anong nakalagay sa yung Articles of Accountability, on Accountability, Article 11, kung hindi Okay. ako nagkakamali. Mhm. Ang isang impeachable official ay mako-convict lamang. I-distinguish nga pala natin, ano? Kasi sabi nila, hindi may impeach. Opo. Na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Mm. Yun pong pag-transmit ng House sa Senado ng Articles of Impeachment after finding probable cause, kahit gaano kasarsuela Mm. yung ginagawa nila roon, ay impeach na po si Vice President Sara Duterte. Okay. Ang kailangan ay ma-convict siya. Kumbaga sa korte, para madali nating maunawaan, kapag ako ay dinemanda, let's say, ng estafa, Okay. o halimbawa, kung ano mang krimen, Okay. at sabi ng piskal, may probable cause, isasampay information sa court, akusado na ako, pero hindi pa ako convicted, lilitisin pa. Ito Opo. yung paglilitis ng Senado sitting as an impeachment court. Okay? Ayun. Sabi ng konstitusyon, ang conviction ay all the members of the Senate. Okay. All the members. Ibig sabihin, 2/3 ng all the members sa 24 ay 16. Mm. Ngayon may sinasabi sila, nagtatago si Senator Bato. Ha? Mm. Teka muna. Oo, nagtatago siya, hindi siya maka-attend kasi tinatakot nyo eh. Mm. Hinahabol nyo eh. Sinasabi nyo may warrant. Kahit ang opinyon ng marami ay hindi valid yung ICC warrant dito. Yes. Sige, balasubasin nyo na ang soberanya ng Pilipinas para makaharas lang kayo ng kalaban sa politika. Nagtatago. Siya ba ay hindi na miyembro ng Senado? Miyembro pa rin. Miyembro! Oh. Mm. Si Jinggoy ba ikinulong dahil Mm. sa kasong plunder? By the way, bilib po tayo, saludo tayo. Oo, Kay Jinggoy may Estrada. dignidad yan, kahit Hindi paano. nagpatakot, hindi Yes. nagpatinag, hindi umatras. Tama. Alam nyo, lalong lumaki ang paghanga ko kay Jinggoy Jinggoy Estrada. Estrada. Anyway, babalik tayo sa diskusyon. Okay. Okay, sinabi na, suspendido. Mm. Kapag ikaw ay suspendido, hindi mo magawa yung mga katungkulan mo bilang senador. Mm. Ikaw ba ay tanggal sa pagkasenador? Hindi. Oh, edi 24 pa rin ang member. Yes, 16 oo. pa rin. Iyon. Okay. Oy, happy 1.5 1.5 thousand. Hi. Live viewers sa DZR YouTube channel. Iyon. Okay, maraming Yan. salamat Thank po you, sa inyo. guys. Anyway, okay. Di ba? Ilan pa rin ang membro? 24. Okay. May namatay ba? Wala. Oo, although may mga senador na gusto nung mga ibang tao mamatay na. Wag naman po. Wag naman, wag naman. Kahit busit na kayo Bad sa pagbubuka, halimbawa ni Lacson, wag nyo namang naisi na mamatay. Oh, Hindi wag. po tama yun. Bad yun. Wag. Busit na kayo sa pagbubuka ni Rizzo Ontiveros. Wag nyo namang naisi Wow. na mamatay. Wag Bad po. yun. Hindi po Sige, tama sige. yun. Hindi mga Kristiyano yun. Anyway, Opo. bumalik na tayo rito sa ating diskusyon. Ano? Okay. Oo. Sige, di 24, Oh. 16 pa rin. Ang kailangan. Oo, kahit Oh. absent. Okay. Ang magkakaroon lang ng bakante ay kung may mamatay, o ma-expel, Yan. o ma-disqualify. Yan. Pero malabong mangyari, halimbawa si Senator Jinggoy, kung Mhm. siya ay mahahatulan by final judgment, pinal, Oh. ng plunder, ang isa sa mga parusa roon, auxiliary penalties, ay disqualification, permanent absolute disqualification from holding public office. Ayun lang. Pero, kailan po mangyayari yon? Next election. Hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa. Kailangan ma-convict muna siya ng final judgment. Ano?
Pagkatapos niyang ma-convict sa Sandigan Bayan, iaapila sa Supreme Court. So, hindi may pa apela final. pa, So, oo. wala pa rin siya disqualification. Wala pa rin. Kapag nagdesisyon na ang Korte Suprema na siya ay guilty, Opo. doon lamang papasok yung permanent absolute disqualification. Oh. Kailan mangyayari yun? Matagal pa po yun. Marami Because of pang due chance. process. Oh. Si Bato, Mm. sabihin na natin, hindi pumapasok. Kahit sinasabi ni paring Bendalo, si Erwin, na no work, no pay, walang bayad. Pero, miyembro pa rin ng Ng Senado. Senado. Hindi pa rin Ayun. natatanggal kahit hindi bayad. Opo. Di ba? Parang tayo. Buhay pa. Broadcaster tayo rito. Wala tayong bayad. Pero, Opo. broadcaster pa rin tayo. Di ba? Yun. Hindi matatanggal yung ating Posisyon. yung ating posisyon. Ganun Yun. po yun. Yan. Ngayon, kung sasabihin yung fugitive, etc., chuchu-chuchu, dapat i-expel nyo muna. At ang I-convict makakapag-expel, muna. hindi, other than conviction. Okay. Gusto nyong i-expel, Aha. yung Committee on Ethics ang maghihiring kung may ground for expulsion. Oh. Ire-report noong Committee on Ethics sa plenary Opo. ng Senado at yung majority pa rin ng Senado ang mag-expel. Proseso pa rin yan. So sa ngayon, ilan ang miyembro ng Senado? 24 pa rin. Walang bakante, walang in-expel, walang namatay, walang nag-resign. Yan. At kung meron bang mamatay, meron ba mag-resign? Oh. Anong rule? Wala pa eh. Wala. Until Kahit proven. mag-research, ako nasira na yung ulo ko eh. Ha? Sabay, dati nang sira ang ulo ko. Ay, grabe Hindi naman. Oo, naghanap ako ng Ah. president kung sa hindi yung quorum ha, ibang-usapan yung quorum. Yung sasabihin lang Avellino versus Cuenco na naman. Hindi po binding, hindi po president yung Avellino versus Cuenco sa dami ng boto na kailangan for impeachment. Quorum po pinag-usapan doon. Okay. Ang desisyon ng Korte Suprema ay limitado doon sa facts ng case. Ganun Hindi lang. pwedeng iba yung facts, yun din ang ruling. Oo. Law of the case ang tawag doon. May doctrine, pero applicable lang yan. Yang doctrine na yan, sabihin mo mang sa quorum, Opo. pag ang usapin ng quorum, yan ang huhugutin mo isabi dito. Pero pag super majority na for impeachment, ibang usapan yan. At wala pa pong desisyon ng Korte Suprema, Opo. wala naman nakalagay sa konstitusyon kung nabawasan because of death, expulsion, resignation, or disqualification. Ayun. Yun po. Okay. Opo. So, sa ngayon, ano pa rin ang dapat na denominator? 24. Ano ang 2/3 ng 24? 16. At yan po ang opinyon ng mga gumawa ng konstitusyon. Ito po ang mga gumawa. Magagaling po yung gumawa. Although, ako sinasabi ko, dapat yan elected Kaya lang, ibang sitwasyon noong panahon na yun revolutionary government noong panahon ni Cory. Kaya inappoint na lang 50 na mga constitutional commissioners. Opo. Magagaling, ito si Adolfo Ascuna. Okay yan, Okay. matalino yan. Ito si Teodoro Bacani, kamote yan. Joaquin Bernas, pare yan, pero magaling yan. Lino Broca, magaling na direktor, pero ewan ko. Pero nag-resign ito kung hindi ako nagkakamali. Nabuisit Oo, nabuisit. Napikon. Kasamahan niya, Roberto Concepcion, justice siya ng Korte Suprema. Hilario Davide, naging CJ yan. Siya nagsasabing, dapat 16, palaging 16. Sabi ni Ascuna, dapat 16, palaging 16. Vicente Foz, wala na, kaibigan ng tatay ko. Abogado rin yan. Ano pa? Manunulat pa. Yan. Ayun. Ito magagaling. Jose Laurel Jr., dating speaker, abogado rin. Si Chupito ang tawag namin dito Pepito kasi. Chupito. Oo. Kasi nagtrabaho kay Doy Laurel Cecilia Muñoz Palma, di ba? Ito si Christian Monson, kamote to. Regalado Maambong, magaling yan. Blas Ople, Ambrosio Padilla, marami Soc Rodrigo, di ba? Yes. Etong si Lorenzo Sumulong, Jose Noliedo, napakagaling yan, professor ko yan. Happy 1.7K. Ahoy! Si Jaime Tadeo, kamote yan. Bernard Villegas, kamote rin. May mga kamote, pero may mga magagaling. Sinasabi nila, ang intensyon ng ating saligang batas, 16. Bakit? Para
bagamat pwedeng mag-impeach, hindi magiging madali. Bakit ayaw nila maging madali? Sapagkat ang pinatatanggal mo, lalo na pagdating sa presidente at vice-presidente, ay halal ng buong sambayanang Yun. Pilipino. Di ba? Oh. Hindi basta-basta pwedeng tanggalin. Otherwise, pagka nagkalaban yung presidente, vice-presidente, kalaban ng presidente, yung House, ang Senado, patatanggal ka. Hindi pwedeng unstable. A Yan. constitutional government should always have a great measure of stability. Ayun. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, yes, yo, Topacio. At